Minsan sa buhay, ang pinakamasakit na karanasan ay hindi ang kahirapan o ang gutom, kundi ang pagiging minamaliit ng kapwa-tao dahil lang sa trabaho o katayuan sa lipunan. Si Maricel ay isang simpleng babae na may mataas na pangarap para sa kanyang pamilya, ngunit ang kanyang landas ay puno ng sakit, luha, at pagkakataong maging mas matatag kaysa dati sa loob ng isang mamahaling restaurant, kung saan siya naglilingkod bilang waitress. Dadalhin siya ng tadhana sa isang sandaling magbabago sa kanyang buhay, isang sandali ng kahihiyan na hindi niya kailanman inasahan, ngunit magiging simula ng isang katotohanan na magpapahiya naman sa mga taong akala nila ay mas mataas sila sa kanya. Kung naniniwala kayo sa kabaitan, sa pagmamahal na walang hinihinging kapalit, at sa pangalawang pagkakataon na dapat bigyan ng bawat tao, pakiusap ay pindutin ang like, mag-iwan ng komento, i-share ang kwentong ito, at mag-subscribe sa aming channel para sa mas maraming mga kwento magpapalakas ng inyong puso. Maricel ay lumaki sa isang maliit na baryo sa probinsya kung saan ang bawat araw ay pakikibaka. Ang kanyang ama ay isang magsasaka na walang sariling lupa, samantalang ang kanyang ina ay namatay nang siya ay 13 taong gulang pa lamang dahil sa sakit na hindi na nila kayang pag-amot. Mula noon, naging responsibilidad na ni Maricel ang kanyang dalawang nakakabatang kapatid sina Junjun at Lisa. Kahit bata pa siya, natutong maging matibay ang kanyang loob. Hindi siya umiiyak sa harap ng mga kapatid, hindi siya nagrereklamo kahit gutom. Sa gabi, habang natutulog ang dalawa, siya ay nagdarasal sa kanyang inang wala na, humihingi ng lakas at gabay. Nang matapos ang high school, hindi na siya nakatapos ng college dahil wala silang pambayad. Sa halip, nagtrabaho siya bilang katulong sa isang pamilya sa lungsod. Doon niya naranasan ang unang beses na pakiramdam ng pagiging maliit sa paningin ng iba. Ang amo niyang babae ay palaging nagsasalita sa kanya na parang hindi tao, na parang alipin na walang karapatang makaramdam ng pagod o sakit. Ngunit tiniis niya ang lahat dahil ang suweldo ay sapat upang makapagpadala ng pera sa kanyang ama at mga kapatid. Bawat buwan, hindi siya nagsasayang ng piso. Ang kanyang sariling sikmura ay kadalasang gutom, ngunit masaya siya. Basta nakakapag-ara ang kanyang mga kapatid. Makalipas ang 3 taon, umalis siya sa trabahong iyon dahil sobra na ang pagmamaltrato. Nakahanap siya ng bagong trabaho bilang waitress sa isang sikat na restaurant sa Makati, ang Le Jardin. Isang French-inspired dining place kung saan ang mga customer ay mga bilyonaryo, artista, at mga taong mula sa mataas na lipunan. Dito mas mataas ang suweldo at may tip pa. Sa puso ni Maricel, ito ang kanyang pagkakataon upang makapag-ipon at balang araw ay makapagtayo ng maliit na negosyo para sa kanyang pamilya. Napakasipag niyang empleyado. Laging nakangiti kahit pagod. Laging mahinahon kahit minsan ay bastos ang mga customer. Ang mga katrabaho niya ay kinikilala siya bilang isa sa pinakamabait at pinakaprofessional, ngunit hindi lahat ng tao ay tumatanggap ng kabaitan ng may paggalang. Isang Biyernes ng gabi, isang grupo ng mga lalaki at babaeng naka-business attire ang pumasok sa restaurant. 4 silang lalaki at 2 babae. Halatang mga executives. Malamang galing sa malaking kumpanya. Ang isa sa mga lalaki ay si Adrian Villarosa, isang kilalang marketing director ng isang multinational corporation. Kasama niya ang kanyang mga kaibigan mula sa management team. Ang 2 babae ay sina Patricia at Hannah, mga babaeng laging naka-makeup ng maayos, suot ang mamahaling damit, at may ugaling mayabang. Inilipat si Maricel upang sila ang asikasuhin dahil siya ang pinakamahusay na waitress ng shift na iyon. Lumapit siya ng may ngiti at magalang na tinanong kung ano ang gusto nilang orderin. Ngunit mula pa lang sa simula, may kakaiba sa tingin nila kay Maricel. Hindi iyon ang tingin ng respeta, kundi ang tingin ng taong nag-a-assess kung gaano kababa ang tao sa kanilang harapan. Si Patricia ay napansin ang damit ni Maricel. Ang uniforma ng restaurant ay simple lang, puti at itim, walang arte. Pero sa tingin ni Patricia, hindi bagay kay Maricel ang maglingkod sa kanila. Ang akala niya,
Hindi karapat-dapat ang isang probinsyana na maglingkod sa mga tulad nila. Habang naglalakad pabalik si Maricel sa kusina upang ipadala ang order, narinig niya ang mahina nilang tawanan. Hindi niya pinansin. Sanay na siya. Alam niyang maraming tao sa mundo ang ganito. Pero sa kanyang puso, nanalangin siya na sana ay hindi lumala ang gabing iyon. Nang maihatid na ang pagkain, nagsimula ang grupo na kumain at mag-usap ng malakas. Umiinom sila ng wine, tumatawa, nagkukwentuhan tungkol sa mga proyekto, sa mga taong nakakatrabaho nila, at paminsan-minsan ay nanglalait ng mga taong tingin nila ay mas mababa sa kanila. Si Maricel ay nasa gilid lang, naghihintay kung may kakailanganin pa sila. Mayroon siyang dalang tray, handa na anumang oras. Ang mukha niya ay kalmado, ngunit sa loob, ramdam niya ang tensyon sa hangin. Biglang tumayo si Hana at tinawag si Maricel. "Miss, halika nga dito." Lumapit si Maricel ng mabilis. "Yes, ma'am." Tinitigan siya ni Hana mula ulo hanggang paa. "Saan ka ba nag-aral?" Natigilan si Maricel. Hindi niya inaasahang tatanungin siya ng ganoon. "Sa probinsya po, ma'am. Hindi po ako nakapagtapos ng college." Tumawa si Hana at sumunod ang ibang kasama niya. "Alam mo kasi, halata naman sa itsura mo. Parang katulong lang na nag-promote." Nanginig ang kamay ni Maricel, ngunit pinilit niyang umiti. "Sorry po kung ano man po ang naka-offend sa inyo. Mayroon pa po ba kayong kailangan?" Si Patricia ay sumabad. "Wala, pero gusto lang namin sabihin mga taong katulad mo, walang kaklas-klas. Tingnan mo nga yung forma mo, walang kutis, walang ganda, walang pinag-aralan. Ano bang ginagawa mo dito sa restaurant na ito? Di ba mas bagay ka sa karinderya?" Naramdaman ni Maricel ang pagkirot sa kanyang dibdib. Gusto niyang umiyak, ngunit hindi niya pinakawala ng luha. Yumuko siya ng kaunti. "Pasensya na po kayo kung sa tingin ninyo ay hindi ako karapat-dapat na maglingkod sa inyo. Pero trabaho ko po ito at ginagawa ko ang makakaya ko para maging maayos ang serbisyo." Si Adrian, ang lalaking pinakamataas ang posisyon sa grupo, ay sumabad na rin. Siya ay medyo lasing na. "Hoy Maricel, di ba? Alam mo ba kung sino kami? Mga taong kagaya namin ang bumubuhay sa ekonomiya ng bansang ito. Kayo ang umaasa lang sa amin. Walang ambag. Puro kayo kaliit-liitan ng pangarap, tapos pag nakapag-abroad, akala ninyong malaki na kayo." Tumawa ulit ang grupo. Ilang customer na malapit sa table nila ay napatingin na. May ilang tao na nag-whisper, halata ang awa kay Maricel. Pero walang tumayo. Walang pumalag. Takot silang makialam sa mga taong mukhang maimpluwensya. Sa loob ng isang malalim na paghinga, sinubukan ni Maricel na magsalita. "Sir, hindi ko po kayo inaaway. Ang gusto ko lang po ay magtrabaho ng maayos." "Magtrabaho ng maayos?" Singhal ni Patricia. Bakit parang halata namang desperada ka? Tingnan mo yung buhok mo, parang hindi na nasalon. Yung mukha mo, walang moisturizer. Tapos aasa ka pa sa tips namin." Isa pang babae, si Hana, ay nagsalita ulit. "You know what, Maricel? Huwag ka nang umasa. Wala kaming ibibigay na tip sa'yo. Kahit isang piso. Kasi mga taong katulad mo, kahit bigyan ng pagkakataon, wala pa ring mangyayari sa buhay." Doon na nagsimulang tumulo ang luha ni Maricel. Hindi niya na napigilan. Pero hindi siya umiyak ng malakas. Ang luha ay tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi habang nakatayo pa rin siya, hawak ang tray sa kanyang isipan. Naalala niya ang kanyang mga kapatid, si Junjun na nag-aaral ngayon ng engineering at si Liza na gustong maging teacher. Naalala niya ang kanyang amang matanda na sa probinsya na umaasa sa kanya. Lahat ng sakripisyo niya, lahat ng pagod, lahat ng puyat parang nabura lang sa loob ng ilang segundo dahil sa mga salitang iyon. Pero sa gitna ng kanyang sakit, may biglang nangyari. Isang matandang lalaking nakabarong Tagalog, medyo may edad na pero elegante ang dating, ay tumayo mula sa kabilang mesa. Siya ay customer din at tahimik lang siyang kumakain kanina kasama ang kanyang asawa. Lumapit siya sa table ni Adrian at Patricia. Ang kanyang mukha ay seryoso pero kalmado. "Excuse me," sabi niya ng matigas ngunit magalang.
Narinig ko ang lahat ng sinabi ninyo at bilang isang tao na may respeto sa kapwa, kailangan kong magsalita. Nagtinginan ng grupo. Si Adrian ay tumaas ang kilay. Sino ka ba? May pakialam ka ba sa usapan namin? Ngumiti ng tipid ang matandang lalaki. Ako ay si Don Ernesto Salcedo, ang may-ari ng restaurant na ito at ng ilan pang negosyo sa Metro Manila. At oo, may pakialam ako dahil ginagawa ninyo ang isang bagay na hindi ko hahayaan sa establishmento ko ang mang-insulto ng isang taong nagtatrabaho ng marangal. Nabato ang grupo. Si Patricia ay nanlaki ang mata. Si Hana ay namalunok. Si Adrian ay namutla. Ipinagpatuloy ni Don Ernesto. Kilala ko si Maricel. Matagal ko nang pinapanood ang kanyang trabaho dito. Siya ay isa sa pinakasipag, pinaka-professional at pinakamay puso sa lahat ng empleyado ko. Alam ko ang kanyang kwento. Alam ko kung gaano kahirap ang kanyang buhay. Pero kahit ano pa man, hindi siya sumuko. Hindi siya naging masama. Hindi siya tumigil sa pangarap. Yumuko si Maricel, lalo pang lumakas ang kanyang iyak. Pero ngayon, iba na ang dahilan. Ramdam niya ang init ng suporta. Tumingin si Don Ernesto sa bawat isa sa grupo. Kayo, mga taong nakasuot ng mamahaling damit, mga nakaposisyon sa malalaking kumpanya, ano ba talaga ang inyong ambag sa mundo? Ang pagiging mayaman ba o ang pagiging may magandang titulo ay nagbibigay sa inyo ng karapatang mang-insulto ng kapwa? Ang kabaitan, ang paggalang, ang pagmamahal, wala na ba sa inyo iyon? Walang nagsalita sa grupo. Ang dating malakas nilang tawa ay napalitan ng katahimikan. At isa pang bagay, dagdag ni Don Ernesto. Alam ba ninyo kung sino ang mga taong tunay na may halaga sa lipunan? Hindi ang mga taong nagmamayabang, kundi ang mga taong katulad ni Maricel, ang mga taong kahit nasasaktan, patuloy pa ring tumutulong sa iba. Ang mga taong walang maipagmalaki sa mundo, pero ang puso ay puno ng dangal. Tumayo si Don Ernesto at lumapit kay Maricel. Hinawakan niya ang kamay nito. Maricel, huwag kang mag-alala. Mula ngayon, ikaw ay magiging assistant manager dito sa restaurant. Tataasan ko ang sahod mo at bibigyan kita ng scholarship para sa iyong mga kapatid. Hindi makapaniwala si Maricel. Humagulgol siya at yumakap kay Don Ernesto ng mahigpit. Salamat po talaga. Binalingan ulit ni Don Ernesto ang grupo. At kayo lumabas na sa restaurant ko. Hindi kayo welcome dito. At ipapaalam ko sa mga kumpanya ninyo kung anong klaseng tao kayo. Nahiya ang grupo. Tumayo sila ng mabilis at umalis ng walang imik. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kahihiyan. Nang makaalis na sila, bumalik si Don Ernesto sa kanyang mesa. Ang ibang customers ay pumalakpak. Lumapit ang iba kay Maricel at nag-alok ng suporta. Ramdam ni Maricel na sa loob ng kadiliman ng kanyang karanasan, may liwanag pa rin. Pagkatapos ng gabing iyon, nag-iba ang buhay ni Maricel. Bilang assistant manager, natutunan niyang maging leader. Nakapagtapos sina Junjun at Liza sa kolehiyo. Ang kanyang ama ay nakapag-retire na ng maayos. At si Maricel, kahit pa dumaan siya sa matinding kahihiyan, ay naging simbolo ng tapang at pag-asa. Kung naantig kayo ng kwentong ito, kung naramdaman ninyo ang sakit at tagumpay ni Maricel, pakiusap ay pindutin ang like, mag-comment ng inyong saloobin, at ishare ang mensaheng ito sa mga taong kailangan ng inspirasyon. At kung naniniwala kayo na ang tunay na ganda ay nasa loob, mag-subscribe na rin sa aming channel. Ilang buwan pagkatapos ng insidenteng iyon, nabalitaan ni Maricel na nawalan ng trabaho sina Adrian, Patricia at Hana. Ang kanilang mga kumpanya ay nakatanggap ng ulat tungkol sa kanilang pag-uugay at sa gabing iyon. Nawalan sila ng kredibilidad, nawalan sila ng respeto, at sa huli, natutunan nilang ang yaman at posisyon ay walang halaga kung ang puso ay puno ng kayabangan. Si Maricel naman ay patuloy na nag-abot ng tulong sa iba. Nagbukas siya ng scholarship program para sa mga batang tulad niya, mga walang pambayad sa pag-aaral, pero puno ng pangarap. Naging inspirasyon siya hindi lang sa kanyang pamilya, kundi sa buong komunidad. At sa bawat pagkakataong naaalala niya ang gabing iyon, ang sandaling sinubukan siyang hiyain,
Ang sandaling halos sumuko na siyang umingiti na lang siya dahil alam niyang ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa yaman o sa katanyagan, kundi sa kakayahang manatiling mabuti kahit dumaan ka sa pinakamasakit na karanasan. Kung naniniwala kayo sa mensaheng ito, mangyaring mag-comment ng mabuhay ang mga Pilipinong matapang upang ipakita na tayong mga Pilipino ay hindi sumusuko kahit ano pang hamon ang dumating. Dahil sa huli, ang tunay na pagkatalo ay hindi ang pagiging mahirap o simple sa buhay, kundi ang pagkawala ng pagkatao.